Hello, hello mga mare! Maraming salamat sa pagtangkilik ninyo sa aking luto serye ngayong bakasyon. Ngayong araw nga ay naisipan kong magluto ng gulay. Isa sa mga paborito naming pagkain ay ang suwam. Bumili lang ako ng 2 tali ng spinach o yung tinatawag nilang kulitis. Kapag mahirap ka, kulitis ang tawag. Kapag mayaman ka, spinach ang tawag. Ayan, hinugasan ko lang yang mabuti at tinanggal ko ang mga dahon sa tangkay. Noong araw mga mare, hindi namin yan binibili. Naghahanap lang kami sa bukid niyan kasi maraming tumutubo niyan sa bukid. Munguha lang kami doon, kasama ko yung mga kapatid ko, tapos lulutuin ng aking ina. Kasi may mga kasamang gulay. Pero kami kapag nagluluto niyan, hindi na namin sinasamahan ng iba pang gulay kasi mas masarap kung kulitis lang yung kasama ng mais. Tapos sasahugan mo ng hipon. Ay naku, talaga ng pagkasarap-sarap at healthy pa. Bumili nga lang din pala ako ng kalahating kilong mais na puti. Ayan, kung mapapansin niyo, puting-puti talaga yung mga mais, sariwang-sariwa. Lalo na nung ginadgad ko yan, ay napakadami ng katas niya. Ibig sabihin, bagong ani lang siya. Napakaswerte ko naman sa aking suki at maganda yung nabili kong mais. Ginadgad ko nga lang din yan ng ganyan at nag-i-enjoy ako sa paggagadgad kasi nung araw pag pinapanood ko ang ina ko, natutuwa akong maggadgad. Ngayon ako na nagagadgad ng mais para sa ulam namin habang ang anak ko naman ang nanonood. Paglaki niya, siya na yung gagawa niyan para sa amin. At nung matapos na nga akong maggadgad ng mais ay hinugasan ko na rin ang hipon na aking ipapanahog. Hinimay-himay ko lang yan ng ganyan at inilagay ko sa malinis na sisidlan. Itinabi ko lang muna yan at yung mga natirang mga ulo at mga balat ay pinagsama-sama ko sa isang baunan. Mamaya, iyan yung ipansasabaw natin. Mas malasa kasi yung suwam kapag iyan yung isasabaw natin, mas masarap. Nagsimula na nga lang din akong maghiwa ng sibuyas at bawang dyan upang makapagsimula na akong magisa. Hiniwa-hiwa ko lang ng pino ang bawang at pagkatapos ay kumuha na ako ng isang medyo kalakihang sibuyas para mas masarap at hiniwa-hiwa ko lang din ng maninipis yan para mas madaling maluto at para mas maging malasa ang ating pagigisa. Dahil gulay nga po ang ating ulam ay magpipirito din ako ng isda, tilapia. Kumuha lang ako ng 4 na pirasong tilapia dahil 4 lang naman kami. Nugasan kong mabuti at isasabay ko na yan habang ako ay nagpipirito, ay nagigisa naman ako ng gulay. At nang maihanda ko na nga ang mga kakailanganin ko sa pagluluto, ay nagsimula na akong magsalang ng kawali. At nang mainit na ang kawali, ay naglagay lang ako ng konting mantika diyan at nilagay ko na ang hiniwa ko kaninang sibuyas. Pagkatapos ng sibuyas, ay inilagay ko na rin ang bawang. At syempre, halo lang ako diyan hanggang maging golden brown ang sibuyas at bawang para mas malasa. Pagkatapos ng magisa ang sibuyas at bawang, ay inilagay ko na yung hinimay-himay ko kanina na hipon. Siguradong mapapalakas na naman ang kain natin ito mamaya. Napakalasa niyan sa suwam. Nilagyan ko nga lang din yan ng patis para mas lalong lumasa yung ating sahog na hipon. Pagkatapos niyan ay inilagay ko na rin yung ginadgad kong mais kanina. Hindi ko po yan nilalagyan ng tubig pero nakita ninyo napakadaming katas yung mais na inilagay natin. Kasi nga sariwa po yung mais. Tapos nagdagdag lang din po ako ng konting tubig dyan at halo lang ako dyan. Idinagdag ko na nga rin pala yung katas nung ulo ng hipon at saka yung balat ng hipon kanina para mas lalong malasa. Pagkatapos nyan ay inilagay ko na rin po ang mga kulitis o yung spinach na tinatawag nila. At halo lang din po ako diyan para maikalat ko yung lasa doon sa gulay na nilagay ko. Pagkatapos ko ngang halu-haluin yan, ay nilagyan ko lamang yan ng takip. At pagkalipas ng ilang minuto ay kumukulo na. At nang kumukulo na nga ay nagdagdag lang ako diyan ng paminta, magic sarap at MSG para mas lalong masiyahan yung mga kakain. At nang matapos nga akong maglagay ng pampalasa ay hinalo-halo ko lang yan para kumalat yung lasa sa kabuuan ng aking niluluto.
Pagkatapos ko lagyan ng takip yan, mga ilang minuto lang at hinalo-halo ko ulit yan, tinikman ko, okay naman yung lasa. At luto na ang ating suwam para sa pananghalian. Kain po tayo. At nga pala, kung di ka pa nakapalaw, baka naman.